Okay. Magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong gabing ito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. Maiksi lang ito. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 10. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Hindi nakikilala ang ating Panginoon sa mga taga-sanlibutan. Yung mga nakikilala, yung mga nananalig sa Kanya, yung mga tumanggap sa Kanya, yun ang mga nakakilala. Pero ang mga taga-sanlibutan hindi nakakilala sa Kanya. Yan ang sinasabi rito. Pero ang Kanyang mga anak nakakilala pag tayo ay sumasampalataya kay Kristo, pag tayo ay nananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, kilala natin ang ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 11. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Naparito ang ating Panginoon, hindi siya tinanggap sa sarili niyang bayan dahil hindi siya nakikilala, kaya hindi siya tinanggap na siya ay Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito. Ang mga tao ay akala nila si Kristo ay hindi Diyos, pero si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Yan ito ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin nito. Pero ang mga taga-sanlibutan ay hindi nakakilala at hindi tumanggap sa Kanya, sa sarili niyang bayan. Pero tayo nga nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, manalig tayo at tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat mo. Yan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Last verse, 12. Itong sinasabi dito. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Lahat na tumanggap kay Kristo, pinagkalooban ng Diyos na maging anak ng Diyos. Yan ang sinasabi dito. Basta tumanggap ka, anak ka ng Diyos. Napakaganda nga tawagin tayong anak ng Diyos, dahil hindi tayo mapahamak. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Pag anak tayo ng Diyos, hindi maaaring mapahamak ang mga sumasampalataya at mga nananalig sa Kanya, dahil anak tayo ng Diyos.
Pag anak tayo ng Diyos, hindi tayo maaring mapahamak. Dahil iniingatan tayo ng Diyos. Pangalan natin ay iniingatan din ng Diyos. Yan. Yan mga kapatid, kaibigan, ang katotohanan. Basta tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Ngayong gabing ito, basta tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak ang kaligtasan mo. Dahil anak ka ng Diyos. Yan mga kapatid, kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Na kay Kristo ang kaligtasan. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya nga manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak muli sa Espiritu. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan. Ang hintayin ay hatol na lang ng Diyos. Yan ang hintayin nun. Basta tayo ay hindi naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Anong kasunod? Matapos ka mabautisman, sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Ano bang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi. Nakakatiyak tayo na nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kilala mo ang Diyos tapos di ka sumunod, sinungaling ka, wala sa iyong katotohanan. Ano ang sinasabi ng Diyos? Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ayan ang ginawa ng Diyos nga palatandaan. Nga totoo nga tayo nakakilala sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga nilalang, kanyang mahinirang, kanyang mga anak. Ang Sabat, ang ginawa niyang palatandaan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe nito dahil ito'y katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay katotohanan. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay magaganap at matutupad. Ayan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, kautusan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa bagong langit, bagong lupa, mababasa mo sa versikulo 22. Mababasa mo rin sa versikulo 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero sa hawak kong na Biblia rito, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, ang sinasabi, hindi lang Israel, hindi lang Hudyo. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan.
Makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Pag ligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapasok ron. Pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay lawa na po. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Mga kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Baka makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Baka magtaka bakit Sabat ang samba. Ang sabi ng Diyos, Sabat, ikapitong araw. Kaya nga doon, Sabat ang samba sa bagong langit, bagong lupa. Lahat ng bansa pumunta ron para sumamba sa Diyos. Pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga ligtas lang ang makapasok ron. Mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapagsamba ron. Pero pangalan mo hindi nakasulat, mapunta sa pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan, doon paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ito mga kapatid kaibigan, ito katiyakan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15, mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Yung pangalawang kamatayan, yan ang sinasabi. Yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak, makapasok doon, makapagsamba doon. Doon tayo makita sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo manambahan. Sabat ang samba doon. Yan mga kapatid kaibigan, ang Diyos, tinuturuan tayo para hindi tayo maligaw. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo, hindi kapag patay na. Yan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo. Ang kapatid kaibigan, kompleto ang itinuro ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Ano pang sinabi ng Diyos? Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Alang ka na sa kapahamakan. Yan ang sabi ng Diyos. Pinapalayo tayo sa mga revolto, imahin, mga larawan, o ano pa namang mga ano dyan. Pinapalayo tayo para hindi tayo mapahamak. Sabi ng Diyos yan. Pinapaiwas tayo para hindi tayo mapahamak. Ng mga kapatid kaibigan, kumpleto ang itinuro ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya si Kristo napako sa cross, namatay si Kristo para bayaran kasalanan ko. Kasalanan nating lahat. Binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil mahal niya ang tao. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ang mga kapatid kaibigan, yan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Buhay niya ang ibinayad ng kasalanan natin. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ito ay katotohanan. Hindi man ako marunong dahil wala akong pinag-aralan, pero nagsipag ako na maipahayag ang salita ng Diyos. Elementarya lang ako, pero sa tulong ng Panginoon, kahit hindi ako marunong, ipinaliwanag ko ang salita ng Diyos. Ipinakilala ko ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya ako kahit hindi na ako halos makakita pagbasa nitong Biblia, pero pinagsikapan ko na maipahayag ang kanyang salita. Kahit gaman-gaman na itong sinangan, pero pinagsikapan ko nga mabasa ko ang salita ng Diyos para maipahayag ko sa buong mundo. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na pahamak tayo. Gusto ng Diyos na maligtas tayo. Pero pasensya na kayo kahit ganito lang ako. Wala kasi akong pinag-aralan kaya ganito. Maiksi lang ang pinag-aralan ko, elementarya lang ako. Pasensya na kayo. Kung hindi ko man ano yung
salita ng Diyos, kayo na magpuno. Salamat sa inyo. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagbalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at may pakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.